Ang tanong ko sa'yo, why not? Ba't hindi natin isa-celebrate yung Halloween? It has been our tradition ang pagsa-celebrate ng Halloween. Why not? Ang magiging problema kasi rito kapag if we don't celebrate it according to the intention of the Catholic Church. Kasi meron tayong tinatawag kasi nga na secular culture, di ba? Pero etong Halloween kasi is one of the most Catholic holiday in the entire calendar. Oh. Oo. Nung araw, sa treat or trick nila, ang ginagamit ng mga Kristiyano noon, yung tinatawag na soul cake. Ang ginagawa nila, hindi treat or trick, souling. S-O-U-L-I-N-G. Souling. Ano ibig sabihin ng souling? Ito yung magre-receive sila ng soul cake. Ito yung binibigay sa mga bahay-bahay. Pagkatapos, ititrade nila yung soul cake sa prayer for the dead members of the family na nagbigay. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. And today, gusto kong i-share sa inyo itong naging interview ko. I think last year to kay Father Randy Balanton. I'm sure kilalang-kilala nyo na ako si Father Randy. At na-invite natin siya sa ating Storyang Katoliko, sa atin ng mga catechism about spiritual warfare. Kasi nga, naging assistant siya ng isa sa sikat na exorcist priest sa Amerika na si Father Gary Tomas. Today, gusto ko i-share sa inyo yung about Halloween. Kasi 'di ba, November 1 and 2 na naman. Marami sa atin ang sineselebrate ang Halloween. Yung iba talagang nagsusuot ng mga nakakatakot na costume, yung mga monster, mga devil, demon. Maraming nagtatanong sa atin, yung bang Halloween na yan, ano ba talaga ang origin ng Halloween na yan? Galing ba sa simbahang Katoliko yan? Ano ba naging history niya? Bakit ganyan? Bakit naging imbis na mag-focus sa mga saint, yung pinakikita ng mundo about sa mga nakakatakot, di ba? Magandang i-share ko ulit itong naging usapan namin ni Father Randy Balanton para tayo ay matuto at makatechize ano nga ba yung pinagmulan ng Halloween at bilang isang Katoliko, paano nga ba natin dapat sineselebrate ang November 1 and 2. Okay, so panoodin nyo to mga ka-faith dahil sobra kayong matututo, ma-inspire at lalago sa inyong Catholic faith at make sure na i-share nyo to sa inyong mga friends and relatives. This November 1 and 2, All Souls Day and All Saints Day, di ba? And may ano na naman, yung Halloween. So, ano ba ang paniniwalang Katoliko natin sa Halloween? Dapat ba natin itong makipag-celebrate tayo dito? Halloween ba is evil? So, ano ba ang turo ng simbahan dyan? Ang tanong ko sa'yo, why not? Ba't hindi natin isa-celebrate yung Halloween? It has been our tradition ang pagsa-celebrate ng Halloween. Why not? Ang magiging problema kasi rito kapag if we don't celebrate it according to the intention of the Catholic Church. Kasi meron tayong tinatawag kasi nga na secular culture, di ba? Pero etong Halloween kasi is one of the most Catholic holiday in the entire calendar. Oh. Grabe. Oo. So, ang nagsira dito yung secular culture kasi it becomes associated with witches, ghosts, spirits, demons, di ba? So, para maintindihan natin, itong ano ba ibig sabihin ng Halloween, di ba? Yung word hallow means holy or saints. So, ito yung sa definition sa archaic English. And then, makikita natin sa dasal yung Father who art in heaven, hallowed be thy name. So, yun yung kwandon. Yun yung word na yun. Yung win, ibig sabihin nun, Eve.
gabi. So yung Halloween is equivalent, ito yung Holy Eve or Vigil for the Saints. Okay. So sineselebrate kasi natin yung November 1st as All Saints Day kasi feast day ito eh. Lahat kasi ng feasts meron tinatawag na vigil celebration. Halimbawa, Easter, may Easter Vigil. Kailan natin sineselebrate yung Easter Vigil? The night before Easter. Kailan natin sineselebrate yung Easter Christmas? Tawag Easter. Yung Christmas Eve. Christmas Eve. The night vigil, before. Yung vigil, ibig sabihin the night before. Kaya nga pag may patay bago mag-funeral, may vigil sa gabi. So ibig sabihin ng Halloween, ito yung yung the night before the celebration of yung All Saints Day. Okay. Ngayon, so sabi nung iba kasi hindi naman daw ito nagsimula sa Katoliko, no? May existing evil daw. Pero ang history nito is tawag dito nung araw merong ang kasi yung kulto na ito nag-start ito sa Celtic community sa UK at saka sa Ireland. On the eve of October 31st. Kasi itong time na ito yung sa kanila is purely end of harvest. Harvest season. Okay. Kaya kita mo dito may mga Halloween, di ba? Kasi kikita mo yung may mga pumpkins kasi yung harvest season, katatapos na ng harvest season ng time na ito eh. So, it is always associated with death. Ito yung sa mga Celtic community sa Ireland at saka sa UK. And then, when the spirits of the dead mingled with the living, ito na yung pinaka-celebration nila. And then, yung sa kanila kasi, celebration nila noong October 31st na ito yung feast celebrating the victory of death over life. Pag yan yung klaseng celebration ng Halloween meron ka, hindi yan compatible sa atin, mga Katoliko. Pero ang mga Katoliko kasi meron tayong history ng celebration nito. So ang nangyari nung araw, etong after na yung mga Romans na conquered nila yung ancient Celtic realms. May tinatawag kasi na grupo nung araw sa Celtic, yung Samhain. Ito yung Celtic Pagan Festival. Ito yung katulad ng Halloween. Okay. Pagkatapos, noong year 590 AD hanggang 604, si Pope Gregory I ang Santo Papa. Siya rin yung tinatawag natin na Gregory the Great. Siya yung head of the church noong time na yon. And then, nung na-conquered na ng Romans itong ancient Celtic realms, na-convert yung religious customs ng mga non-Christian people to Christian religious purpose. Kaya merong isang simbahan sa Roma, yung pagan site siya, naging Christian church siya. Kasi yung time na ito, lahat ng mga yung na-convert yung mga religious customs ng mga non-Christian people to Christian religion purpose. So ito na yung makikita mo sa Rome, yung Pantheon. Pag nagpunta ka sa Pantheon, ang Pantheon kasi it's a pagan site. Diyan talaga sila nag-worship ng mga Roman goddess, ganyan. And then, etong sa Rome, na-convert ito sa Christian religious purpose. So, dinedicate itong kasi Pantheon, nakadedicate ito sa Roman gods before. And then, naging
Christian religious site. Oh, okay. Oo. So, nung 613, yung Bishop Emperor, binigyan niya ng ownership yung Santo Papa sa Pantheon. Kaya naging Catholic Church itong Pantheon. Ito ba yung picture na sinan mo? Hindi. Okay. Hindi pa. Yung Pantheon, isang kanyan, old Roman Roman place of worship. Pero ngayon, naging Catholic Church yan. So, i-dedicate ito sa All Saints. All Saints. Nung dinedicate yun sa All Saints, that was May 13th. So, ito yung naging feast day ng All Saints. Ito yung All Saints Day originally when Pantheon, a pagan, dedicated, ito a church, it is Pantheon, ito yung place of worship ng mga Romans, dedicated to Roman gods. Nung dinedicate ito bilang religious Christian religious church, didedicate nung May 13, i-dedicate sa mga All Saints. And then they started celebrating All Saints Day on the 13th of May. May yun, oo. Nung year 800 or 9, nung year 800, ano yan 8th century pala. Nung 8th century, may isang Santo Papa, he dedicated a chapel sa Old St. Peter's Basilica. Kasi yung dating original na St. Peter's Basilica, merong isang chapel doon na dinedicate ng Santo Papa yung chapel para sa mga santo, all the saints. Tapos, nung araw na dinedicate niya yun, November 1st. So, kaya ang nangyari ngayon, yung celebration ng All Saints Day na May 13th naging November 1st. Oo, gets mo na. Yes. Oo. Nung araw, may practice na talaga ng treat or trick. Oo. Pero yung sa Catholic, wala pa naman yung mga iba nun eh. Yung sa Catholic kasi gumagamit sila, hindi yung candy. Ang ginagamit nila noon yung soul cake, yung soul cake. Pakita mo nga yung picture ng soul cake dyan, yung pinakita ko sa'yo. Ang tawag doon nung araw, oo, nung araw, sa treat or trick nila, ang ginagamit ng mga Kristiyano noon, yung tinatawag na soul cake. Ang ginagawa nila, hindi treat or trick, souling. S-O-U-L-I-N-G. Souling. Ano ibig sabihin ng souling? Ito yung magre-receive sila ng soul cake. Ito yung binibigay sa mga bahay-bahay. Pagkatapos, ititrade nila yung soul cake sa prayer for the dead members of the family na nagbigay. Okay. So I think we should revive that tradition kasi yan ang tradition natin, hindi yung candy na treat or trick. Kaya we encourage our ka-faith sa kung gusto na mag-celebrate ng Halloween, why not? Kasi it is embedded in our Christian tradition to celebrate it. Oo. Pagkatapos, yung Gorgale, yung parang demonyo. Ito. Oo. So, yan ay ginagamit ng simbahan, kaya makikita mo sa church, sa Basilica ng Milan yan eh. Bakit may mga ganyan, Yan ay kasi a reflection of evil yan.
Evil yan eh. Kapag tumingin dyan yung mga demonyo at nakita nila yan, parang reflection nila yan, and then they will go away, they will flee. Oh. Yan yun. Okay. Yan yung tawag dyan, Gorgale. And then another one is yung Jack-o'-lantern. Sinend mo yan eh. Wait. Hindi ko nalagay. Wait. Dito yun eh. Wait lang. Yung ano yun, di ba? Yung pumpkins. Pumpkins na merong ukit. Oo, na yan. Ngayon, ang sabi ng karamihan, demonyo raw yan. Pero sa tradition nating mga Catholics, hindi yan demonyo sa mga Christians. It represents the souls of the dead. Oh. Okay. Oo. Ngayon, nung araw sa France, once a year, pag Halloween, naniniwala sila na that the dead of the churchyards would rise for a carnival. So ang gagawin ng mga tao noon, they would dress up as corpses for all level of society. Ngayon, inadapt ito ng modern tradition, yan tinatawag natin na costume party. Oo. Okay. Ba't sila nagdadamit ng ganon? May mga paniniwala na kapag nagdadamit tayo ng mga costume, it is, di ba, meron tayong sabi, blessing in disguise. Oo, yung blessing in disguise, yung the evil spirit na magtutorment sa iyo, hindi ka mare-recognize kasi iba na yung suot mo. Halimbawa, ang tindera kapag katapos yung suot mo is doctor, hindi ka na, madidisib mo yung demonyo. Tapos ang tanong dito, kapag nagsuot ba yung mga bata ng ghosts and goblins, ba yun, mapopossess ba sila? Ang sabi ng exorcist na exorcist Amor, sinabi niya, sabi niya, as long as no intentions of connecting with evil, no harm. Pero yung sa ghost lang yon. Pero ibang usapan, kapag yung ginamit mo ay yung mga Dracula, witches, mga skeleton, na mga mas related sa mga kulto, yan yung posible kang ma-possess. Oo, may mga may mga consequences yung dapat nating iwasan kasi may attraction kasi tayong mga tao using witchcraft, mga occult practices. Kasi very attractive sa mga kabataan ngayon din na yung seeking some sort of power, control, yung some kind of hidden knowledge and other world or the future, yung mga mangyayari in the future. So ang nangyari ngayon, dahil dito talaga nagkaroon ng mga interest diyan, kaya nagkaroon ng opportunity yung mga satanista na gawin itong big day nila. Big day nila ito. Kasi etong marami na silang na-deceive na tao dahil sa curiosity, and then maraming businessmen nag-invest ito para nag-invest sila para Hello? Yes, Pads. Parang nawala na tayo. Nandito pa. Tayo. Okay. Nag-i-invest talaga sila para yung magbenta ng mga infested items. Katulad ng limbawa ng mga candies. Doon sa kaya before pa lang ito, may mga nangyayari ng mga black mass. Kaya yung sa San Francisco,
Ito. Mm-hmm. So, in preparation for that, nangyayari itong mga black mass at saka yung mga kulto na yan at in preparation na kinukuha nila, kinoconsecrate nila yung mga items na binibenta para magkaroon na, yung lahat ng kukuha noon ay magkakaroon ng curse. Oh my. So, imaginein mo na lang na yung tao ay tawag vulnerable, kaya yung mga bata, mga vulnerable, may mga napoposes sa pagsusuot ng mga costume ng mga witches. Oo. Yes, kasi yung mga horror costumes can lead to diabolical possession or oppression. So, may nangyaring case pero din bakit sa ang ghost hindi? Bakit ang ghost hindi, Pads? Good question. Ang ghost kasi... Ghost costume. Magandang question sinabi mo kasi ang ghost kasi, tawag dito, could be demons or could be human spirits. Okay. So nagkaroon kasi ng distortion sa ating tradisyon dahil itong mga protestante nung araw, yung ancient mga Protestants, binan nila ang celebration ng All Saints Day. Binan nila kasi dahil sa issue ito ng they claim that the Catholic doctrine of purgatory has a form of Babylonian worship of the dead. So Halloween is not compatible with the Bible without the doctrine of purgatory, and purgatory does not exist. Okay. Goblins and ghosts are evil spirit. Oo. So sa Catholic kasi sariling interest yun. Oo, sa Catholic kasi ghost can be a holy spirit na hindi yung Holy Spirit na ito maaring ito yung mga taong namatay, or demons. So sa Protestante, ang paniniwala nila yung mga souls na ito ay mga returning souls. They cannot go to purgatory because purgatory does not exist. Yes. So itong mga kaluluwa na ito, sabi nila, is accompanied by witches and evil spirits. So kaya yun yung kanilang paniniwala. Pero sa Catholics, sabi nga ni Amorth na hindi ka mapoposes kapag ang costume is ghost or yung mga goblins. Ganda nun At least magandang clarification yan. Pero ang problema lang talaga yung mga talagang actual na talagang mga demons na mga costume, no? Kasi maliban doon sa kanyang horror na nature, ang iba pa din, sabi ko nga, di ba, na yung mga witches, before the celebration pa lang, yung pag-out ng mga products na nilalabas, yung mga candies, yung mga costumes, ay ko na yan, dinededicate na nila. Sa Black Mass? Oo. Tapos may mga ginagawa na silang mga kulto-kulto, yung mga yan. So, natural lang naman na ma-attract yung mga tao dahil kasi, yung mga tao kasi is, they love fun. Entertainment, yes. Entertainment. So, yan yung talagang malaking problema sa celebration na yan. Na-distort kasi, ito yung pinaka-biggest celebration ng mga sa buong taon. Next, ito yung tinatapat nila sa Christmas natin. Grabe. In the US lang ito na yung pumapangalawa sa Christmas celebration. Itong Satanic Orgy USA 2022? Halloween. Halloween, okay. Halloween ng mga kulto. Yung distorted Halloween, hindi yung sa Catholic Halloween kasi ang audience naman kasi nung distorted Halloween, mga Christians din Catholics. Oo nga. Oo. Nominal.
Oo. Yun yung naging problema rito sa celebration ng Halloween. Kaya we have to be very careful na we need to go back and know the history of Halloween. Kasi yung 3 days yet, parang 3 days na kwan yan na celebration na talagang napaka-powerful ng days na yan, yung sa Vigil, and then All Saints Day, and then yung All Souls Day. Napaka-holy nung 3 araw na yan. Sa saints, yung mga sineselebrate natin, nagbigay talaga ang simbahan ng specific araw sa lahat ng mga santo na hindi canonized. Hindi recognize, hindi nakilala. Oo, sila yung mga hindi na canonized. Oo. Ngayon, yung mga saints kasi na na-canonize, they have their own feast day, Memorial Day. Pero itong mga ito, hindi. Ngayon, ano naman yung sa All Souls Day? Santo rin ba sila? Oo o hindi, di ba? Yung sa All Saints Day, din sila, consider din sila na saints. Kasi kung na sila, on progress na sila Purgatory. Oo. So, ano ba yung mga katangian talaga kung bakit naging santo yung mga na-canonize? Dahil kasi yun sa kanilang yung extreme, deep longing to God. At saka yung kanilang deep sorrow sa mga kasalanan nila. Sa purgatorio, yan ang dalawang bagay na nararanasan ng mga kaluluwa, yung deprivation ng presence ng Diyos. Kaya yung longing nila talaga andun na. Pagkatapos ang destination nila is heaven talaga. Heaven. Save sila. Kaya lang nasa proseso pa sila. Sanctifying. So, oo. What made the canonized saints, yung existence ng dalawang bagay na sinabi ko. Yung deep longing to connect with God at saka yung deep sorrow sa ginawang mga kasalanan. Yan yung pinagdadaanan ng mga kaluluwa sa purgatorio. Saints din sila. In progress. Saints sila dyan. Oo. So, ang tanong dito, anong mangyayari halimbawa kapag ka nagse-celebrate tayo niyan? Ayan na naman, maglalagay na naman tayo ng mga atang-atang. So, nadi-distort na naman yung purity, yung kagandahan ng ating celebration, natitaint kasi nahahaluan ng mga kostumbre na hango sa ating kultura na pagano. So, ngayon, anong mga magandang gawin natin upang ma-celebrate natin ito ng maayos? So, sa halip na magbibigay ka ng candy, ano yung ibibigay mo? Ibalik natin dun sa tinapay. Yung soul cake. Oo, ang problema, gastos yan Mas mahal yan sa candy Pandesal na lang. na blessed. Oo. So ipapabless mo sa pare. May ways kasi na pag nag-celebrate kami ng Thanksgiving dito, binibless ng pare yung mga tinapay. Pero dun sa bahay nyo naman, ikaw naman yung ama, may authority ka, you bless the food. So, paano yung formula nun? I bless this food, parang nagdadasal lang din ng bless na soul Lord, gano'n? I-bless mo yung food, tapos you can also use yung tawag dito yung own prayer mo na, Panginoon, basbasan mo po ito yung pagkain na ito, yung tinapay na ito, naway maging daan ito para maging ramdam ka ng taong magre-receive nito na yung presensya mo. So, very free yung prayer kasi kagandahan. Walang specific yan. Pwede kang gumawa ng mo, sariling prayer from your heart. Hindi na sprinklean ng holy water yan, Pads, or exercise. Yung the prayer itself, prayer of blessing. So yun. Tapos kung gusto mo naman talaga na
kung gusto mo, pwede mo ipa-bless sa pare, yung ipamimigay mo. And then, yung mga stampita. Kung magbibigay ka ng candy naman, yung maganda rin na yung candy na bless mo na rin. Tapos, bigyan mo ng stampita. Pagkatapos, may mga saints yun. Maganda rin na inform mo sa nanay na, okay, magbigay ka ng catechism kung sino yung saint na ito. Wow. Ganda nun. Or another thing is, anong pangalan mo? Mary po. Tapos, magbigay ka ng stampita ni Mama Mary, magbigay ka ng good characteristics ni Mary kasi may purpose kaya tayo pinangalanan sa isang santo. Pangalan, oo. Sila yung mga protector natin. So, it's a good time then to catechize our children at saka yung parents at saka yung mga adults din na may significance din pala yung tinatawag natin na Christian name natin, confirmation name. So, and then, mag-build sila ng relationship doon sa specific saint na yon. O kaya kung yung kanilang name ay hindi naman pangalan ng santo, ba pangalan ko, Randy. Pag Lucy? Ha? Pag Lucy? Santa Lucia. Siya yung patron saint. Siya yung patron saint, yung old Lucy's patron saint ng mga sa mata. Okay. Optometrist. Oo. So, ibalik natin yung Christian tradition ng Halloween. Yun yung doon, yun yung tapos i-avoid natin yung na-identify tayo sa mga diabolical characters. So, i-introduce natin yung mga saints. Kaya nga ako sa 31st, lalakad-lakad ako rito. Ano ba yun? Ang 31st kon ba yan? Monday? Dito ay Monday. Dapat parehas din. Monday. Oo. So, pag pasanta ako, galag ako, naka St. Francis ako o St. Anthony. Kasi pag St. oo. Wala kasi akong pero meron akong baby Jesus dyan, ikot-ikot ako, St. Anthony yun. St. Anthony of Padua. Oo. Pero may mahalaga tayong dapat i-discuss pa. Kaya lang patapos na tayo, di ba? Yes. Ang pinakamalaga dito sa susunod na i-discuss natin is yung plenary indulgence. Ano yung maitutulong natin sa ating mga minamahal sa buhay na kaluluwa na namatay na. At hindi lang yon, paano rin natin matutulungan yung mga ibang kaluluwa na walang nakakaalala sa kanila. Tapos ano yung mga wasto na dapat gawin natin para matulungan natin sila. Ito yung binigay ng church na plenary indulgence from November 1st until November 8. Oh. So kailangan live ulit tayo before niyan. Oo. Kasi tama. Schedule natin yan pag. Oo. Kasi para makapaghanda sila sa plenary indulgence na yun. Kasi may mga requirements yun. Kailangan magkumpisal, kinakailangan mag-communion. Kailan ulit yun? November 1st to November 8? From November 1st to November 8 yun. Tapos yung pupunta sila araw-araw sa sementeryo. May nagtanong dito, okay lang daw ba mag-sprinkle ng holy water sa grave? Naman, ang actually, yung pag-sprinkle ng holy water sa grave, may spiritual effects sa spiritual world. Talaga? Paglalagyan mo pa ng prayer yan, another may nangyayari doon, may mga so may epekto pa rin pala yun, no? Kahit of course, na. May mga exorcist na they found out na yung pagbe-bless lang sa graveyard ay nakakatulong sa pag-release sa soul sa purgatory. Dapat kamag-anak mo or kahit sino. Not necessarily kasi ang ating pagmamahal ay hindi bound sa relatives alone. Paano yung sinasabing authority? Hindi naman authority sa demonyo yung sinasabi. Hindi ka naman ina-atake ng demonyo doon. Yung authority mo doon, yung ine-express mo yung pagmamahal mo, you pray for the souls.
Ibig sabihin nun, you are using your authority to bilang Katoliko expand, to extend your, to express your love and extend your love outside your family. Ang ganda nun next gagawin ko yan next time, magdadala. Kaso buka maubos hindi kaya yung maliit, ang dami nun. Tapos yung plenary, bago kasi pag plenary indulgence, kinakailangan magkukumpisal, magkukommunion, walang venial sin, and then magdadasal sa intention ng Santo Papa, yung Our Father, tapos Hail Mary, and Glory Be. Tapos, kinakailangan yung tao walang attachment sa kasalanan, even venial sin. Kaya, pagdadalin mo yung mga prayer yon, nakapag-kumpisal ka na, nakareceive ka ng komunyon. Okay, so pag-usapan natin yan next yung topic, Pads. Para lahat tayong maka-faith, magawa nila yun, para tulungan natin, kaisa tayo, tulungan natin yung mga kaluluwa ng mga hindi rin na pagdadasal. Halimbawa sa limbaw nila Jeffrey Dahmer. Tapos marami ring siguro mga criminal na they are forgotten. Kaya hindi rin maganda yung practice ng mga Katoliko na during eulogy kinakanonize na natin na is already in heaven. So as a priest, I don't do that. Magmula nung na-expand yung understanding ko dito sa concept na ito, kasi the danger of canonizing them during eulogy and funeral mass, ang nangyayari ngayon, they will stop seeing, they will cry, they will grieve, but they will not be praying. Oo. Okay. So sa sunod natin, before sana, para yung matulungan natin mga kababayan dito na magsanpuwersa tayo to release millions of souls in purgatory. Siguro sa Monday pwede natin gawin yan 31. Sige, Pads. So, saglit lang yun. Saglit lang yun. Any last, Pads, bago tayo mag-pray, any last word to conclude yung mga sinabi mo? So, napaka-importante kasi na makilala natin yung talagang identity natin as Catholics. Alamin natin yung ating identity, alamin natin kung gaano kayaman at powerful yung simbahang itinatag mismo ni Kristo. At pagka nalaman natin yun, doon natin makikita yung kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin, na iniwan niya lahat at ibibigay niya lahat sa atin para yung pagtawid natin sa ating life journey, hindi tayo nag-iisa, meron tayong mga spiritual weapons na gamit-gamit. Ang gusto lang niya, it's maging brave tayo, persistent, sa paglalakbay natin patungo sa inilaan niyang place for us. Amen. Yung mga saints, nagawa na nila yan. Our time is to do it also. And then, Amen. There are saints na pwede nating hingan ng tulong. Amen. Thanks be to God. Amen. So, okay lang ba mag-pray tayo, Pads? And sige. Your blessing. No, tingnan mo yung background ko, may araw, no? Kaya nga Kaya ako ang dumidilim ngayon. Sige. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoong Yesus, sa aral at biyaya na ibinigay mo sa amin. Ang pagkakataon nito naway maging daan para sa bawat nanonood at sa bawat nakikinig sa talakayan namin ni Brother Adrian, maging daan upang mapalapit lalo sila sa Diyos at mapalawak nila ang kanilang pamamahal na hindi lamang nakasentro sa pamilya, pagkus
Alalahanin din yung mga kasamahan natin na nakakalimutan na at tulungan natin sila, ipagdasal natin sila at kung anumang tulong may bibigay natin sa ating kapwa, gawin natin ito nakasama ang banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming salamat, Father Randy, sa napakagandang talakayan natin. And ayun, abangan nila yung next live natin about plenary indulgence. I'm sure maraming papaano natin matutulungan ang ating mga minamahal sa buhay at ang mga kapwa natin na yumaon na hindi na naaalala at wala na nagdadasal. Baka kasi dumating din ang araw kapag kapanahunan natin, wala ring nagdadasal para sa atin. Correct. Tama. So, thank you so much, Father Randy. See you again. We will always pray for you. God bless you more abundantly. Thank you. I'm sure marami kayong natutunan dyan sa katikisim na yan na ginawa ni Father Randy Balenton tungkol sa Halloween. Thank you so much sa inyong support. Today, I want to invite you to become part of my Patreon group. Sa ating mga ka-faith na gustong suportahan itong social media apostolate natin na para mas patuloy kong magawa itong mga ganitong klaseng content at mas ma-improve pa natin yung ginagawa natin dito sa social media, ay ini-invite ko kayo na maging part ng aking Patreon group. Pag kayo ay naging part ng Patreon group, merong mga perks na nakahanda para sa inyo. Yung mga naging recent talks ko na ginawa sa mga parish, sa mga naging event na nag-invite sa akin. Ayan, so ma-access nyo lahat yan. And also yung mga early access sa mga na-invite natin dito sa Istoryang Katoliko. So ma-access nyo lahat yan pag naging part kayo ng aking Patreon group. Sa mga nagtatanong paano kayo maging part ng aking Patreon group, ilalagay ko yung details dito sa video na to or sa baba ng video na to. So i-click nyo lang yon. Thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.